provisions, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, sa aming mga buhay, sa buong isang linggo, O God, sa may mga karamdaman, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat po na maraming, Panginoon. Provisions and guidance, Panginoon, sa aming mga resources, O God, sa mga trabaho, sa pag-aaral, Panginoon. Salamat po sa pag-guide mo sa amin, Panginoon. Lord, muli po kami pinagkakatiwala sa inyo ang araw na ito, Lord God. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Ganun din po ang aming music ministry, O God. Nawa, Panginoon, ang aming mga awit na maging kalugod sa inyo, Panginoon. Ganun din po ang aming tithes and offering, Lord God. Nawa, ay ipunin mo ang bawat isa, Lord, na makapagbigay, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, ay magamit po namin sa ikaw-unlad ng iyong worship. Sa ikaw-unlad, Panginoon, ng iglesia nito, Lord God. Nawa ang bawat isa ay pagpalain mo. Ipadalong po sa kanilang iyong pag-ibig, Panginoon, sa pagdalang pag-ibig sa amin, Panginoon, ay walang katapusan, Panginoon. Yung unconditional love for us, Panginoon, ay wala pong katapusan, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. Salamat sa muli mong pagkabuhay, Panginoon. Salamat sa sacrifice mo, O God. Hallelujah, Lord. Glorify your name, Panginoon. Salamat po na marami. Sa iyong buwan-lahat ng papuri pagsamba sa madalis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Let us praise and worship our Lord, for He is risen. Hallelujah. You opened the way for the world to
Yes, you are.
di ba? So, yung ilan nga, umaga pa lang, merong tinatawag na sunrise. Anyways. So, review tayo, no? Ang Holy Week, it started Sunday. Sunday, last week. Ano yung pangyayari nung last Sunday? Palm Sunday. So, yun ay nagpapaalala sa atin ng kanyang entry to Jerusalem, di ba? So, yung mga palaspas ay binatag nila noon. At sumigaw sila ng Hosanna, Hosanna. Okay. Monday ay cleansing of the temple. Yan, inayos, nilinis ng mga mesa doon sa may templo. Tuesday, nagkaroon ng yung mga bata ay sinabi at sinisigaw nila Hosanna sa anak ni David. So, at marami pa, no? Tinuro din doon ng Panginoon yung Great Commandment. Samantalang, yung mga religious leaders naman, mga Pariseo, mga Eskriba, ay nagkakatipon-tipon para paano patayin ng Panginoon Jesus. Wednesday, rest day. Walang naganap na mga pangyayari. Parang nagpahinga yung mga apostles, pati ang Panginoon Jesus. And Thursday, no, ito yung simula ng paghihirap ng ating Panginoon. Pero, nagkaroon ng last supper. At sila ay nagtungo sa Jerusalem, sa upper room, at doon nagkaroon ng huling hapunan ang mga alagad kasama ang Panginoon. At doon na nag-umpisa na papakilala yung betrayer, no? Si Judas. And then after that, Gethsemane na. Nag-pray ang Panginoon sa bundok ng Gethsemane. And then Friday, eto na, di ba? At ano naganap sa Friday? Usually, sinaselebrate natin yung 7 last words. Pero, starting 12 midnight ng Friday, doon na nag-start yung pag-aresto sa Panginoon. Hanggang 3 a.m., 12 to 3 a.m., yan na yung sa kanya, pag-aresto. So, walang tulog yun, ha? After 3 a.m., dire-diretso sa trials. Una, kay Cayaphas, si Cayaphas yung puming sacerdote noong panahon na yun. And then, kay sinusunod, trial before Pilate. Binalik kay Herodes, bumalik kay Pilato, and then finally, crucifixion. 9 a.m., kinulusify ang Panginoong Jesus. You see, yung pagod ng Panginoon. Diba? From 12 midnight, walang tulog yun, dire-diretso. Hanggang sa trials, at sa kanya mga trials, diba, dumampasin siya, dinuduan siya, at kung ano-ano na. Hanggang sa siya ay ipako. At yun na nga, pinagsugalan pa nila ang kanyang mga damit, at kung ano-ano pa. So hanggang nandoon yung 7 last words, starting 9 a.m. ng Friday. Hanggang matapos sa 3 p.m. 12 to 3, there was great darkness. Until finally the Lord said, "It is finished." Tetelestai. Yun ang ibig sabihin ng tetelestai. It is finished. It is completed. So yun. And then 3 p.m. sakto, there was total darkness. At yun nga, he said, diba, Father, and to you I give my spirit. Ayun. So, pagkatapos doon, nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng total darkness, nabuksan yung mga graves, at marami pang ibang naganap. So, until finally, yung mga gwardiya na nagbabantay sa
krus. And nagsabi na, totoo nga ata na siya ay anak ng Diyos. Diba? Ayun. So, yun ang mga pangyayari sa loob ng isang linggo. And then Friday, siya ay namatay. Kinuha siya ni Joseph of Arimathea. At siya ay inilibing dahil mayaman si Joseph of Arimathea. Siya ang naglibing. So, kapag ikay mayaman, merong kang sariling libingan. At ang libingan ng araw ay kuweba. No, kuweba ng bato. At ang nakatakip doon ay malaking bato. So, kasi ang mga Hudyo, pag namatay ka today ka rin libing. Ganun din yata ang mga Muslim. If you die today you will be buried. So, yun ang nangyari doon. At ang mga babae, talagang binusan siya ng mga babango at siya ay binalutan sa ulo at sa kanyang katawan. At pinayusan siya, at yun nga, siya ay nilibing the same day, Friday. So, 3 p.m. and then siguro mga 5 p.m. nung nailagak siya doon sa kanyang libingan. And Saturday, the whole of Saturday, 24 hours, sabi nga na pala ng kasulatan, siya ay napunta sa Sheol. At doon may binaglit kay Jude na siya ay nangaral pa sa mga spirits in prison na nandoon sa lugar ng mga patay. O sa Sheol na tinatawag. Sunday, which is the first day of the week, siya ay He resurrected. Okay, at kung gusto niyo basahin sa inyong mga tahanan after this, and if you have time, you may read Matthew 28 and also John chapter 20. So in other words, after 3 days, siya ay nabuhay. And so our topic for today, Jesus is risen. Amen. He is risen for us to live forever. Diba? Okay. Medyo, ano man, kita niyo ba? Amen pa. Yes pa. Yes, dito. Kita ba, Wally? Regulin, kita ba talaga? Kita ba talaga? Saka umaga. Ayun. Kita ba? Oo nga. Huwag lang ako tatapit, ano. Ayan. So our theme or verse is found in John 11:25 to 26. Pero bago yun, tanungin ko kayo, what was the last miracle the Lord performed before He was crucified? Easy. Yung Bible study, diba? Ano ang huling himala na ginawa ng Panginoon bago siya naipako sa krus? Sino? Ayan na yung text sa bas. Healing. Sino? Ay, Healing sa... siyempre, si Pasulubi yung tama. Yung kay Lazarus. Raising of the dead. Okay? Yung malaki ang magkakaiba ng raising of the dead. Sa tatlong pagbuhay ng Panginoon sa mga patay, panghuli si Lazarus. Pero, yung mga miracle na yun, hindi yun tinatawag na resurrection. Yun ay pagkabuhay ng mga muli dahil sila ay muling namatay. Okay? So, iba itong nangyari sa ating Panginoon. Kaya nga, ito ay ang ating verse, sinabi ito ng Panginoon, noong nailibing na si Lazarus. Kumbaga, sabi niya, ay, ulit na. Panginoon, kung sana narito ka na buhay na. Ulit si Lazarus, di ba? Pero bago yun, alam ng Panginoon na nailibing na si Lazarus, sabi na kay Martha, naiyak na niya, Martha, di ba? I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Diba? Kung siya ay nabubuhay, kahit siya'y mamatay, siya ay mabubuhay din. So yun, and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Nananampalataya pa kayo dyan, katulad ng tanong ng Panginoon kay Martha? At alam natin,
nang matapos yun, opo, Panginoon, ang sabi niya. At tapos yun, pumunta sa libingan at inutusan niya na sabi niya, Lazarus come out, at si Lazarus ay nabuhay na muli, pero hindi yung resurrection. Okay, yun ang pagkakaiba ng resurrection sa na binuhay muli ng Panginoon. Another text is found in Matthew 25 or 28, 5 to 10. So alam natin yan, no? Sino yung mga nauna na pumunta at nag-uunahan doon sa libingan ng Panginoon? Para tignan kung nasa pa siya. Ayun. Dahil sa mga pasyon, nagpabasa. Sa amin, dati nung meron pang sinakulo. Yung drama talaga. Maganda ngayon, mga nakamatay na ata yung mga actors and actresses. Ngayon, wala na, pabasa na lang. Okay, so mga babae, kaya yung mga itaas, umandera ng mga babae. Tawa ko lang kayo. Diba? So sinayin na ako na very eager to know and kung ano at mabisita nila yung libingan para alam nila kung ano yung nangyari na. So sa chapter 20, parang tila, pag binasa niyo, kumbaga saan naisipin itong mga itong pagsasalarangan ng Matthew 28. Pero sa madaling sabi, yung anghel na nagtanggal o nagpurong ng malaking batong yon sa kuweba, hindi kasi kaya yun ng isang tao. Walang tao, hindi kaya. Anghel ang kaya. Dahil ang mga anghel ay makapangyarihan din. So, nakita niya si Mary Magdalene na iyak ng iyak. Kinuha niya yung Panginoon, nawala siya, bakit siya nawala? At ang sabi ng anghel sa kanya, Mary, wag mo nang matakot. Alam kong inaharap mo si Jesus na napako sa krus, pero wala na siya dito. He is not here, He is risen. Siya ay nabuhay, just as He said. Kaya, inimbitahan pa niya si Mary, halika, tingnan mo. At matapos yun, makita ni Mary, sabi niya, pumunta ka sa mga alagad at sabihin mo ang nangyari na siya ay nabuhay na sa mga patay. At siya ay puuna sa inyo patungong Galilea. Okay, ang Galilee, parang Pilipinas yan eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Israel, Galilee, Samaria, Judea. Ang Jerusalem nasa Judea. So, paakyat. So, mula sa Jerusalem, doon siya ililibing, mauuna siya sa Galilee. Kaya sabi niya, sabihin mo sa mga alagad, mauuna ang Panginoong Jesus at kayo ay susunod na lang doon. Yan ang ibig sabihin niyo. At pagkatapos, there you will see Him. So, behold, sinabi ko na sa inyo, at yun nga, ang nangyari. Habang papunta sila ron, nakasalubong nila ang Panginoong Jesus, at tila hindi nila nakilala. So kasi, malaki ang pagkakaiba ng ating natural na katawan sa resurrected body. Kaya hindi nila agad nakilala ang Panginoon. Magkakaiba. Ngunit, magpakilala ang Panginoon, di ba? At kaya nga, ginawa naman nila, lalo yung mga babae, ay nagpapirapa, ginawahan ng paan ng Panginoon at siya ay kanilang sinamba. Ngunit sabi ng Panginoon, do not be afraid. Go and take word to my brethren to leave for Galilee. At pumunta sila sa Galilea at doon nila ako makikita. Ayan. So, yan ang ating verse. Sa Old Testament, meron isang verse doon o talata na nagpapahayag kung ano mangyayari sa Panginoong Jesus. Okay? Psalm 16:10. Ayan. Ang sabi doon, for you will not abandon my soul to Sheol, nor you will allow your Holy One to undergo decay. So, yan ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Jesus dito sa salitang your Holy One, ang iyong banal. No? So, hindi mo siya
kalayaan doon sa Sheol. Ang Sheol ay Hebrew word for the temporary place of the dead. Okay? It is the place of the dead. At sa New Testament, ang tawag dyan ay Hades o Hades. Okay? Kasi Greek word yun. Ang OT kasi nasulat sa Hebrew, ang NT o New Testament nasulat sa Greek. Kaya yun. Ngayon, sa Sheol o Hades, yan ang lugar ng mga namatay. At sa New Testament, isinalarawan sa atin doon sa Luke 16 kay Lazarus and the rich man, ba? Merong tila isang bangin na mahaba at malalim. Doon sa taas, doon ang Lazarus nag-e-enjoy kasama ni Abraham at nandiyan ang presensya ni Lord. Mantalang yung matandang mayaman sa napakataas na bangin, sa ibaba naman yung matandang mayaman na nakakaranas na ng apoy at sobrang tigaw na yung kanyang mga dila niya. Kaya sabi niya, ang mga bulang, pwede ba isang pataklo ng tubig para sa dila ko? O kaya ay ganito pala ang kasasabihin ako, hindi ko alam. Pwede ba ipadala si Lazarus para maniwala ng mga pamilya ko, pero hindi siya binayanan. But anyways, hindi yun ang topic natin. So magkasama sila. Lahat sila ay mga nangamatay. Okay? Sa ngayon, ang sinasabi ng mga theologians, matapos ang Panginoong Jesus ay namatay at nangaral sa Sheol o Hades, inihiwalay na yung paradise. Inihiwalay na yung lugar ng mga righteous na ang tawag ay paradise na. Kung saan, minaroon nyo. Diba? Hindi natin alam kung nasaan nyo. Basta, pagkamatay, kung ikaw ay may takot at pananampalataya sa Panginoon, ang kamatayan, ang pintuan para mapunta ka sa presensya niya. So, kaya hindi dapat katakutan ng kamatayan, di ba? Nauuso na lang yung saving ka, parang din na ganyan. Oo. Ngayon, kung ikaw naman ay walang Panginoon, ang kamatayan ng pintuan tungo sa kaparusahan. Ayan. Walang dito sa walang purgatorio. Walang turo ang banal na kasulatan sa purgatorio. Na kapag namatay ang tao, mag-i-stay pa siya sa purgatorio at may process of cleansing. Walang ganun. Kaya nga sabi sa Hebrews 9:27, after death, judgment. Once na namatay ka, dalawang pintuan lang ang kaharap mo. Pagbukas mo, either paradise or either yung lugar ng mga wicked na may kaparusaan na. Okay? So, ang kamatayan at ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoon sa kamatayan ay kanya rin inihula at sinabi sa iba't ibang mga grupo ng tao. Una, before the scribes and Pharisees. Yan. So, sa mga escriba at Pariseo, ito yung mga religious leaders. Sabi niya, kanyang ikinuwento patungkol kay Jonah, di ba? Si Jonah ay nilunong ng malaking isda sa loob ng 3 araw. 3 days and 3 nights, saka siya ibinuga sa shoreline ng Nineveh. Di ba? So, ganun din ang kanyang pagkabuhay na magmuli according to Matthew 12:38-40. Nagsabi din siya sa kanyang mga alagad. Sabi niya, siya ay patayin at siya ay mabubuhay na magmuli on the 3rd day according to Matthew 17. Next. At mula sa araw pa ng mga Hudyo, hindi lang religious leaders, buong bayan ng mga Hudyo. Sabi niya, destroy this temple, I will raise it up again in 3 days. Kaya sabi ng mga Hudyo, ilang taon namin pinagpaguran na gawin ang templo sisirain ko sa loob ng 3 araw. But the Bible says they never understood what the Lord Jesus Christ was trying to tell them.
hindi nila alam na ang sinasabi ng Panginoon na templo ay yung kanyang katawan na mapapako sa krus. May isang tanong. Sabi ko, sino sa mga grupo na yan ang nakakatanda ng sinabi niya patungkol sa resurrection? Alam niyo ba, hindi yung mga alagad na sa lahat. But the religious leaders, the scribes, and the Pharisees, sila, bakit ano ba pinag-usapan nila dito? Samantalang ang Panginoong Jesus ay nakahimlay sa libingan, maaaring Friday yon o Saturday, nagkita-kita ang chief priests, ang Pharisees, Sadducees, at maging si Pilato, according to this verse. Nagkita-kita sila doon. Pumunta roon yung dalawang guard na nakakita ng anghel at nakita niya na sobrang luwalhati ng anghel sa sobrang silaw niya. Natakot yung dalawang to at naligas na lang ng mga hangdusan. Pero pagkatapos sa sabihin ng nagkaroon ng kamalayan, agad-agad silang nag-report dito sa mga Sadducees, sa mga Pharisees, at kay Pilato. Sabi na po, ito po yung nangyari. Huwag kang maingay, huwag kayong maingay at binayaran sila ang salapi. At sabi nga ng verses, ay hindi nila sinabi yan, kahit nagmukha silang pera. Pero yun. So, alam nila na si Jesus ay mabubuhay na magmuli. At si Pilato, ang sabi, ay pabantayan nila, no? Baka nakami ng mga alagad at sabihin na buhay niya siya magmuli. So, nagkaroon sila ng mga kanilang pagbibiting patungkol sa bagay na yun. At ngayon, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kanyang pagkabuhay na magmuli? Siya nga ba ay totoong nabuhay na magmuli? First, pinapakita yan ng ating mga major biblical events. Ano ba ang mga pangyayari dito? Ayan. Una, walang iba kundi yung sinasabi ng John chapter 20, ang walang laman na libingan. Kapag binasa natin yan, pagkatapos sinapa, may dalawang alagad na nagpupunahan sa libingan. Kilala niyo ba kung sino yung dalawang to? Sino yung isa? Si Pedro at ang isa ay si John. Si John kasi pag nagsulat, hindi niya sinasabi pangalan niya. Pero si John yun. Pagkasilip doon, nag-aagalan sila doon eh. Si John, sabi doon, nung sumilip siya, syempre, nakita niya, nakatiklop yung benda na nakalagay sa puno ng Panginoon, nakatiklop ng maayos. Pati yung nakabalot sa kanyang katawan ay nakatiklop ng maayos. Kaya ang sinabi ng mga talata, at siya ay nanampalataya. He believed, dahil nakita niya, naalala niya, ay, mabubuhay na maguli ang Panginoon, nakita niya, bakit? Hindi lang empty, kundi ayos na ayos yung mga ginamit na pinambalot sa kanya. Di ba? Kapag ninakaw siya, siyempre, kasama yung mga bendang yun. Nandun, ayos na ayos. So he believed, ang sabi doon. So the empty tomb is one of the evidence that Jesus Christ was risen from the dead. Amen? Second, yung mga totoo ng mga apostles at disciples. Lagyan nyo na lang ng S, yung disciples. Siyempre, hindi naman apostles si Mary, si Mary Magdalene, ang mga Maria, ang mga Salome, at maaaring yung ibang mga alagad katulad ni Joseph of Arimathea, si Nicodemus, and many others, no? Ang patotoo nila, no? Paging yung nakasalubong niya sa Road of Emmaus, hindi nila nakilala eh. Kasi nga, resurrected pa din si Jesus Christ, hindi nila nakilala. Ngunit habang magsasalita ang Panginoon, there is something within them that felt that the one whom they were talking was Jesus Christ. At yun nga, third event, yung silence ng mga religious leaders. Ayun, the soldiers and Pilate.
silence kasi nagbibigay sila ng ako. Yun na nga sinasabi, wala na nga doon. Diba? Sabi ni Pilato, pabantayan niyo. Pero alam nila, dahil sa patutuo ng soldiers na yung dalawa na yun, na siya ay wala na doon at nakita niya yung anghel. Ayun. Ang apat, the ascension event. Diba? Bakit si Jesus ay nabuhay? At yan ay pinakilala sa kanyang ascension. Yung pag-akit niya sa langit, matapos na siya ay namatay. Alam niyo, ginawa niya yan ng kaugalian, di ba? Kaya diyan kinuha after 40 days, pinaghahanda. Di ba? Sa pag-aakala nila na ang tao daw namatay, lalaboy-laboy lang dito sa earth for 40 days, di po yun totoo. Kasi kinuha nila yun. Sabi pa ng Jesus 5, kasi syempre, Panginoon, after He died and after He was resurrected, nagpakita siya sa mga apostles, He ministered to them, pinagdudulo niya mga yung nasa Galilee na siya. Pinagkihaw pa yun ng isla. Ayun. So the ascension event is so important kasi napakarami nilang mga alagad na nandoon. At ang Panginoon ay nakatayo saan? Sa mataas na lugar sa Mount of Olives. Ang bundok ng Olivo, tumayo siya doon. At doon niya sinabi sa Ascension event, yung Great Commission. Matthew 28, go ye therefore and make disciples, di ba? Baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. And then after that, sabi niya, tariye. Kasi maghintay kayo sa Jerusalem. Kasi ibibigay ko sa inyo ang pangako ng Panginoon. At yung pagkatapos nga ng ascension, di ba nakita nila before their very eyes, sa kanilang mga mata, nakitang-kita nila, unti-unti pumapailan lang ang Panginoon sa mga ulap hanggang sa siya ay mawala sa kanilang mga paningin. Di ba? Yun si Jesus Christ na nabuhay na pagmuli. And after that, number 5, ayun na lang mag-break. Ayan. Yung pagkapanganak ng church. Kailan pinanganak ang church? Diba? Nice to see our... Ayan. Happy naman tayo makita natin si Elaine. Number 5 ay, buti na lang na 8. You know, dahil sa pangako ng Panginoon at yun ay pinagtibay nung ang mga alagad ay nagkatipon-tipon, sinunod nila yung bilin ni Lord na wait, tarry in Jerusalem so that you will receive the promise of the Father at yun ay ang Holy Spirit. So, nagtipon-tipon, 120 believers sa upper room ng Jerusalem. They prayed together with all their hearts, seeking the Lord until finally there was a dashing wind, napakalakas na hangin. Ang puno nila ay mayroong tila ng apoy sa bawat isa, and they spoke in tongues. Nagsalita sila ng mga iba't-ibang wika. At sila ay nag-prophesy. And so it is all because of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit, because Jesus Christ was ascended on high, and therefore, pinagkaroon niya banal na Espiritu Santo kung kaya naipanganak ang iglesia, ang church. So yan ang birth ng church. Ang Acts chapter 2 during the day of Pentecost. Alright, at kaya nga, dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli sa first day of every week, of the week, Sunday, kaya lahat ng mga pagtitipon ng mga alagad
ay naging Sunday na. Kaya ialamanan natin, hanggang sa ngayon, we have our fellowship on Sundays because He was resurrected on the day Sunday. Okay? So yan ang dahilan, mga kapatid. Ngayon, ito naman yung isa-isang mga pinagpakitaan ng Panginoon. Okay. Yung mga individual, kung kanino nagpakita ang Panginoon after His resurrection. So, ito na yung listahan. Okay. Nagpakita siya kay Mary Magdalene. Di ba kailangan ni Mary Magdalene, hardinero si Jesus Christ. Mary, sabi nila, nag-uumi o teacher. Talaga. And kay Salome at ang ilang mga Maria. Nagpakita rin siya, of course, doon sa dalawang guards na nahimatay doon. Di ba? Naninig sa takot. Nanimalataya kaya sila? Wala namang sinabi ko na nakasulatan kung totoo sila yung namalataya. But, nevertheless, nakita nila ang pamilyawan. To Peter or Cephas. Another name for Peter is Cephas. Okay? At napakita rin siya sa mga alagad on the road to Emmaus. Sinabayan ni Jesus Christ ng Panginoon. Usap sila ng usap, di nakilala. Pero habang nag-uusap ay there was something within them na parang kakaiba itong ating kausap na ito. At nakilala nila, it is Jesus Christ. Nagpakita rin siya sa 10 disciples in John chapter 20, sa 11 apostles. Dahil patay na si Judas, kaya 11 na lang. At dito sinabi ni Thomas, nagdaw siya, nakita niyo ba ang Panginoon? Nanampalataya lang ako kapag nahito ko yung sugat niya sa kanyang palad at pinakita yun ni Lord. Kaya sabi ni Thomas, my Lord and my God. Number 8, yung mga bumalik kasi sa pangingisda, sila Pedro, sila Juan, matapos ng pagkamatay ng Panginoon. Balik sila sa dating trabaho. So, nagpakita ang Panginoon sa kanila, pinag-ihaw pa sila ni Lord. Hindi ba? Kaya ang resurrected body ay kumakain pa. Di ba? Talagang nag-enjoy pa. And He appeared to the 500 brethren, according to 1 Corinthians 15:6. Then to James, sa kanyang kapatid sa Laman. At sa ascension niya, yung nakita siya ng marami. To Stephen, kilala niyo si Esteban? Habang binabato siya ng malalaking bato, para siguro naman yung katawan niya, nakita niya kasi nga, I think the Lord gave him comfort. Nakita niya si Jesus Christ. Nag-open ang heaven. He saw Jesus Christ. And then he died. Diba? So glorious ang pagkamatay niya. And lastly to Paul. Nagpakita siya kay Paul dahil si Paul at that time sa Damascus sa, I think, Acts chapter 9 or 10. Kasama niya yung mga soldiers, gusto niya hulihin ng mga Kristiyano para kalagkarin at dalhin sa prison. Pero ibang nangyari di ba? Habang ginagay-gay nila yung daan, ayun, biglang merong isang liwanag na pangyayari, hindi nagulat si Paul kasi sobrang liwanag ang nakita niya. And then, finally, sabi niya, yung sabong tapang niya, di ba? Dahil pang mamatay tayo na siya, tumiklop siya kay Jesus Christ. Sabi niya, who are you, Lord? I am Jesus. Na iyong pinapersecute. And after that, talagang nanampalataya si Paul sa Panginoon. Kaya naman, talagang siya yung naging first missionary sa Europe. Because, ang tindi ng kanyang faith kay Jesus Christ. Dati, ang tindi ng faith niya sa batas. Pero nang nakita niya si Jesus Christ, nabago ang lahat. Kaya nga sa sinasabi ni Paul, it is by the power of His resurrection. Diba? Na siya ay nagpapatuloy at ginagawa niya ang ministry to glorify Christ, hindi na ang batas.
So, yan. And, namatay na lahat ng mga apostles, natira na lang ang matandang John. Si John lang ang namatay hanggang 80 to 90 years old. At siya lang ang namatay sa natural death at nilagay siya, ikinulong siya sa island of Patmos habang sinusulat niya ang apat ng Revelation, nagpapakita sa kanya si Jesus Christ. So, yan yung mga individual appearances ng ating Panginoon. Alam nyo, wala ko tayo matapos. Ang pagkabuhay mo ng suli ng Panginoong Jesus ay nagsasaad o nagsasabi din sa atin kung sino si Jesus na ating pinapanampalatayanan. Okay? Jesus' resurrection tells us who He really is. First, Jesus is the source of all life. Colossians 1:15, 16, 17, 18. Sabi doon, all things are created by Him, through Him, and for Him. Although, of course, kasama niya ang God the Father and the Holy Spirit. And so, therefore, siya yung nagpapanatili, siya nagbigay ng buhay at nagpapanatili ng buhay. Di ba? Itong earth natin, it is suspended on air, on an empty space. Katulad ng mga 9 planets, suspended on an empty space, so vast, so nakalawak na space, nakasuspend doon ang mga planets. Di ba? Wala namang nakatulog dyan eh. They are suspended on empty space. It is, kaya nga sabi, He sustains. Nilikha niya, then He sustains. Pinapanatili niya ang Earth at ang ibang mga planeta sa ganoong posisyon because of His power. So, He has the power to create and He has the power to sustain things. Right? Yun. Kaya nga, masasabi natin na ang tao ay nandyan, it is all because by the will and by the power of Jesus Christ. Kaya nga, 1 John 5:12, He who has the Son, kung meron kang anak sa iyong buhay, meron kang buhay. At yun nga yung power of resurrection. Dahil nabuhay naman po Jesus Christ, He has the power to give us life and life eternal. He who does not have the Son of God does not have life. Yan. Hindi lang mabuhay sa earth, kundi it speaks of eternal life. He is the source of all life. Pangalawa, mula sa kanyang pangako, sabi niya, he who believes, even though he dies, he will live, di ba? Kahit siya tumatay, siya ay mabubuhay. Yan ang pangako ng resurrection sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, whoever lives, siya ay nabubuhay, at nagsasampalataya sa Kanya, will never die. Yung die dyan, yung verb na yan, it speaks of the eternal life, hindi yung buhay dito sa earth. Kung mamatay, kaya masabi, kung mamatay mananampalataya, siya ay mabuhay din pagmuli sa araw ng first resurrection. Okay? When we do not know. Alright? So, pangatlo, yung response ni Martha nung sinabi ni Lord, John 11 po yan. Ayan, title graphic. John 11:35 to 40. So, masasabi that after the resurrection, Jesus is the Christ. Si Jesus, siya lang talaga ang Kristo. Ang Kristo, pag sinabing Kristo, siya ang Mesiyas o ang tagapagligtas. Siya lang, wala na iba. That Jesus is the Son of God. Siya lang ang anak ng Diyos, and because of that, kapag anak ka ng Diyos, ikaw ay Diyos because He is God. And that Jesus is sent into the world by God. Siya lang ang sinugo ng Panginoon. Kaya nakakalungkot lang, marami mga
nag-exist ng mga religions, world religions, mga cults, and different founders. But remember this, only Jesus Christ was raised up from the dead. Si Muhammad, he remains dead. Other founders like Confucius and others, they remain dead. But Jesus Christ is alive. Amen? And so for our conclusion, Jesus is indeed risen. Diba? Siya ay nabuhay na magmuli. At kaya nga, sasabi natin na Jesus, siya lang talaga ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. He is our Lord and Savior. Kaya tayo mga nananampalataya, pinangahawakan natin ang pangako ng Panginoon. And kung walang resurrection, bali wala ang pangangaral ng salita. Bakit pa kayo magpapagod na magsimba, di ba? Makinig ng salita, at magbasa ng banal na kasulatan, makipag-fellowship, and many others. Lahat yan walang kabuluhan kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Jesus. But because He was resurrected, therefore, ang promise niya ng eternal life sa mga sumasampalataya sa Kanya ay matutupad. Amen? Kasi nga, ang Panginoon, pag nangako, ay totoo. Amen? So, God bless you all. Ayo, may communion muna ba? Sa oras na lang po, tayo po kumunyo. Sige po, tayo ay isang paalala po sa atin ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11. Verse 27, kaya nga sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan ay namatay. Ngunit, kung susuriin natin ang ating sarili kung tama o mali ang ating ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo. Bago po natin gawin ang banal na komunyon, tayo po ay magpasiyasan sa ating Panginoon. Tayo po ay humingi ng tawad kung tayo po ay nagkamali at umasa na tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa bawat kalunian doon sa cross.
mensahe na aming dadalhin sa aming mga puso. Ano man po ang aming mga kani-kaniyang mga gawain sa aming buhay. Lagi namin maalala na dahil sa iyo, na inalay yung buhay at yung katawan para sa amin, naging malaya at maging kalugod-lugod ang aming mga buhay para sa iyo. Hindi mawala sa aming puso at isipan ang iyong dakilang pag-ibig na pinagkasama. Ito ang turong binigay sa akin ng Panginoon. Tinuturo ko naman sa inyo. Magabing ito kanulo, ang Panginoong Isus kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos ng magpasalamat sa Diyos, sinahati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Magabing natin ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan. Itaas natin ang Diyos sa simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagganap ng mundo. At hindi mo inayaan ang aming mga dugo na tumanak sa cross, hindi ang iyong sariling dugo. Kaya naman, ang aming mga kasalanan ay nabayaran ng buo. Salamat po, aming Diyos, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Naging yung linis mula noon sa ngayon at magpakailanman. Hindi nakatitiyak na sapat na ang iyong kamatayan o pagkabuhay. Kami naniniwala dahil sa iyong sakripisyo ay mararanasan namin ang lahat ng pangako inihanda mo para sa mga tao na nanampalataya sa iyo. Kaya muli, Panginoon, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, salamat po. Walang salita upang ipahayag namin ang pasasalamat sa iyong dakilang sakripisyo para sa amin. Salamat, ngayon tinitignan mo kami at kinalulundan, tinitignan namin pag-ibig. Salamat po sa iyong pagliligtas. Pagkatapos silang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa kopa, inuwi niya ito at sinabi, ang kopang ito, ang bagong kasunduang pinag-ibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Hingin natin ang Diyos sa simbolo ng kanyang dugo. At muli, mula sa ating mga sariling pagpapahayag sa panalangin, tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat po aming Diyos at ikaw siyang maitaas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Tithes and offering. Hallelujah, Lord. Let's surrender to God what is for God. For tithes and offering, Lord, we thank you for all the tithers. Tayo po ay patuloy na nandun yung ating saya. Within the tithes and offering, this is also a command. Ikaw will treat
ito isang thank you lang or what, but we treat it with holiness sapagkat ito'y nakalulugod sa ating Panginoon. At mga kapatid, muli alalahanin natin, your tithes and offering is between you and God. It's like a relationship. Lord, I give you what is yours. At ito hindi sa church, not any person, but it's between you and God. So we treat it holy at talagang ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Tayo lahat ay manalangin. Amang Diyos, napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama. Inaalala namin, Panginoon, kung paano mo ibinigay ang buhay mo para sa amin. At nagpapasalamat kami na ikaw ang aming naging tagapagligtas. And Lord God, kahit na po sa larangan ng pagbibigay, bigyan niyo, Panginoon, ng pagmamahal sa aming puso. Na ito'y isang mahalagang bagay, a holy command from you, that we have to surrender to you our tithes, our offering, our everything, Lord God. Hindi lamang po sa pera, ngunit sa aming mga buhay, Ama, sapagkat pinagpapala mo kami lahat. Blessings, hindi lamang ito material, ngunit ang aming mga buhay, ang aming mga kapayapaan, kalakasan, kagalingan, at pagmamahal. Ito ay tunay na pagpapalang nagmumula sa iyo. Kaya nga po, Ama, tinataas at ibinibigay namin sa iyo our thoughts, our offering, our pledge, our love in giving, because you are so faithful. Teach us to be faithful. Salamat sa aming mga kumpanya, Ama, na patuloy mong pinagpapala sa mga business, sa lahat ng source ng lahat ng ito. Tuloy nga po, baba namin sa iyong paanan na may pagsamba at pagbubuhay. Panginoon, turuan magpupanin kami. Kung kami, Panginoon, ay nagkakasala sa pagbibigay, turuan mo ang bawat isa ng tamang pagbibigay sa iyo na may pagmamahal. Humble ourselves before you, always, O God, with thanksgiving. At Panginoon, sa iyo namin inaalay ang mataas na pagsamba, papuri at pasasalamat sa tayong pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Dahil po sa pagsisimula ng ating buwan, meron po ba tayong nag-celebrate ng birthday? Yung birthday pala ni Wally, mag-pray natin siya. Pero ngayong buwan, sino po yung birthday ngayong buwan? Wala, April? April doon. Kasi Bani, asawa ko wala dito. Wala ka. Wala rin si sister, next week na lang, no? Next week na lang, Wal. Dahil mag-pray na natin si Wally. Tayo po tayo lahat, tayo ay mananalangin at mananalangin ulit sa pagdating sa ating gawain. And again, welcome kay Sister Elaine. Welcome back. Welcome back. Okay, so pag-pray natin si Wally. Aming Diyos, Ama sa langit, tunay nga na ang buhay ay mula sa iyo at nagpapanatili at kailanman hindi na makakaranas ng kamatayan ng
aming kapatid na ito sapagkat inalin mo ang buhay mo sa kanya at siya'y nananampalataya dito. Ang panalangin ay manatili ang pananampalataya na ito at patuloy pa lumulo ang kanyang pagtitiwala sa iyo. At alam mo ang kanyang mga panalangin individual na ikaw ang nakakaalam mula sa kanyang puso, ay kami po ay nakikibahagi dito at nakikisumamo rin na tutugunin mo po ang lahat ng kanyang mga dalangin at iaayon mo ito ayon sa iyong maganda at perfectong kalooban sa kanya. And Lord, kasama namin inaangkin din ang iyong perfect plan sa aming kapatid na ito at ikaw ang patuloy na maitaas at maluwalhati sa kanya. For you will give him a good health and a good wealth and breakthrough sa kanyang buhay bilang isang lalaki at ang paghahanda mo sa kanya sa napakarami at napakadakilang bagay na ibinibigay mo lang para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya Lord, ito po si Wally ay inihandog namin sa iyo at patuloy po na ikaw ang mag-iingat at magpapala sa kanya all the days of his life. Amen. Pagkabili po, Panginoon, ay nagsisimang sa pagkabali na aming kapatid na si Sister Elaine at ang kanyang karanasan sa inyo kung saan man siya napunta ay hindi niya kinalimutan. May you bless her, kanyang pamilya at ang naman po ang kanyang di mga plano at dalangin ngayon dito siya ay ikaw po ang sumama at patuloy na lumukulong sa kanya. At sa mga kapatid ko na nandito ngayon, kami po ay nagdiriwang at nag-aalala ng iyong muling pagkabuhay. At we celebrate, Lord, at nagsisigawan namin mula sa aming mga puso. Napakabalan namin dahil ang Diyos namin ay namatay para sa amin at muli din nabuhay. Kaya kami ay tiyak na mabubuhay magpakailanman. Salamat dahil ikaw lamang ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At hindi kami nagsisisi, Panginoon, bagkos ay patuloy namin itataya ang lahat ng bagay upang lahat ng nararanasan namin na ito ay manatili sa aming mga puso. Hanggang sa iyong pagbabalik o hanggang punin mo ang aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessing na nakahanda sa isang buong linggo para sa iyong mga anak. Good health and healing and breakthrough and faith and deliverance, salvation to our family, and answered prayer sa lahat po ng aming dinadalangin. Sagutin mo ito ayon sa iyong kayamanan at mabuting kalooban para sa amin. Salamat po sa iyong gawain ngayong linggo. Itong gawain na ito ay patuloy na lalago upang marami pang tao ang makakilala at maluwalhati at ang aming mga buhay ay patuloy na lumalim ang relasyon namin sa iyo sa pamamagitan ng iyong gawain na ito dito sa simbahan na ito. We thank you, God, and we are excited, Lord, to obey your word and to submit to your will, and may your will be done to happen to us. In Jesus' name we pray. Amen. May the love of God, the grace of Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Amen. Happy Resurrection Sunday. Praise God. Alain, again, we are very happy to see you. Welcome back, our dear sister. Meron po siyang pinala na tayo po yung magsasalo-salo ang pagpapala ni Elaine sa buong church. At sa kanyang pamilya, maraming po salamat. God bless you all. Your family. Elaine! Thank you. Mag-i-split siya kayo, Pastor. Pastor, welcome back to speech. Lex, ganito magpapaglalala kayo, hindi ka na namin kilala eh. May bago kayo. Lumanda. Thank God. Celebrate po ang ating mahal. May pagano, no? Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. I just want to know
know you all kung gaano ako pinagpala ni Lord simulat sa pool nung pumunta ako sa Taiwan. And alam ko naman po, nandito ako nang umalis and thank God at gumaling ako dito ng ligtas. And ayun, sobrang faithful sa akin ni Lord sa almost 4 years ko sa Taiwan. Lahat answered prayers and favors na sa akin. And ayun, wala akong ibang hiling kundi sabay-sabay tayong